Isang agarang balita ukol sa panahon para sa lahat ng nagmamasid sa kalangitan sa buong bansa ngayong araw. Sa ganap na 8:00 ngayong umaga, Hunyo 30, taong 2026, opisyal nang itinaas ng mga meteorologo ng pamahalaan ang babala ukol sa isang namumuong sistema sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area na opisyal na tinatawag bilang D06 ay kasalukuyang kumikilos sa ating katubigan. At kinukumpirma ng pinakahuling datos na mayroon itong mataas na tsansa na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Kung ang sistemang ito ay mag-ipon ng sapat na lakas upang maging isang tropical depression, opisyal nitong gagamitin ang lokal na pangalang Henry. Hindi ito isang pagsasanay o isang malayong banta lamang. Ang atmosfera ay handang-handa para sa paglakas ng bagyo, at ang mga ulap na may dalang ulan ay nagsisimula ng mabuo. Sa espesyal na ulat na ito, hihimayin natin ang eksaktong takdang panahon, ang mga tracking models, at ang mga partikular na rehiyon na kailangang maghanda para sa biglaang flash floods at matinding pagbaha sa mga lungsod simula ngayong araw. Huwag magbababa ng inyong bantay at manatili kayong nakatutok. Tignan natin ng mabuti ang mga coordinate at ang kasalukuyang sitwasyon. Ngayong umaga, ang Ni-06 ay patuloy na nag-ipon ng lakas sa loob ng ating monitoring zone. Ang Weather Bureau ng pamahalaan at ang mga pandaigdigang ahensya ng pagsubaybay ay naglagay sa potensyal nitong paglakas sa pinakamataas na antas dahil ang temperatura ng dagat ay mainit at ang ihip ng hangin ay paborable sa pagbuo ng isang bagyo. Ibig sabihin nito, sa ganitong oras bukas ng umaga, maaari nating kinakaharap na ang unang opisyal na babala para sa Tropical Depression Henry. Ngayon, bago pa magkaroon ng takot, mahalagang tingnan natin ang mga ulat sa lakas nito. Ang pinagkaisahang hula ng mga meteorologo sa mundo ay hindi natin inaasahan ang mabilis at marahas na paglakas nito upang maging isang super typhoon. Walang mga indikasyon sa ngayon na ito ay magiging isang dambuhalang bagyo. Sa pinakamataas nitong lakas, malamang na manatili lamang ito bilang isang mahina o maliit na tropical depression. Gayunpaman, ang sinumang bihasang emergency responder ay magsasabi sa inyo na hindi kailangan ng bagyo ang malakas na hangin para maging mapanganib. Kapag ang isang tropical depression ay mabagal kumilos at may dalang napakalaking volume ng ulan, ang bilis ng hangin ay nagiging pangalawa na lamang. Ang tubig ang tunay na panganib at iyan mismo ang ating kinakaharap sa sistemang ito. Upang maunawaan kung saan patungo ang tubig na ito, tumingin tayo sa siyensya at sa mga pandaigdigang forecast models. Sa ngayon, ang mga pangunahing tracking systems, kabilang ang American ERA model, ang European ECMOF model, at ang EO model, ay nagpapakita ng pambihirang pagkakatugma. Kapag ang mga hiwalay na computer models na ito ay nagkaisa, tumataas ang ating tiwala sa ipinapakitang direksyon ng bagyo. Ipinapakita ng ERA model ang isang mahinang tropical depression na may hanging aabot sa 45 hanggang 55 kilometro bawat oras. Ipinapakita nito na ang sistema ay tutumbok mismo sa Eastern Visayas, sa sayad sa timog na bahagi ng Bicol Region, tatawid sa hilagang bahagi ng Central at Western Visayas, at pagkatapos ay tutuloy sa Mimaropa, Calabarzon, at Metro Manila. Ipinahihiwatig ng American model ang isang matagal na pag-ulan na magsisimula mamayang gabi hanggang sa huling bahagi ng Miyerkules ng gabi o madaling araw ng Huwebes. Samantala, ang napakatumpak na European model ay nagpapakita ng parehong-parehong landas, ngunit nagsasabing mas mabilis itong kikilos. Na nangangahulugang ang pinakamatinding buhos ng ulan ay maaaring maipon sa mas maikling oras sa pagitan ng gabi na ito at Miyerkules ng hapon. Sinusuportahan din ito ng EO model na nakatutok sa matinding pagbabad ng ulan sa Southern Luzon at sa National Capital Region. Dahil sa pagkakatugmang ito, mayroon tayong katamtaman hanggang sa mataas na tiwala sa ulat na ito. Ibig sabihin, opisyal man itong itaas bilang Tropical Depression Henry o manatili bilang isang malakas na low pressure area, ang epekto ng pag-ulan ay magiging pareho lamang. Ang mga lugar na nasa high alert para sa matinding buhos ng ulan ay sumasakop sa maraming pangkat ng isla. Sa Mindanao, ang mga residente sa Northern at Central Mindanao, lalo na ang Caraga Region, ay kailangang magbantay sa mga unang ulan. Sa pagtungo sa Visayas, ang buong rehiyon ng Eastern at Central Visayas, kabilang ang Samar, Leyte, Cebu, at hilagang bahagi ng Panay Island, ay direktang nasa daanan ng bagyo. Sa Luzon, ang Bicol Region ay makakaranas ng malawakang ulan, kung
kung saan ang pinakamakapal na ulan ay tatama sa Masbate, Sorsogon, at Albay. Sa Hilaga pa, ang mga lalawigan sa Southern Luzon tulad ng Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan, kasama ang buong rehiyon ng Calabarzon, ay dapat ding maghanda. Sa huli, ang Metro Manila ay nakaupo mismo sa ilalim ng tinatahak na landas ng makapal na ulap na ito. Ano ang mga aktibong banta na kailangan niyong paghandaan ngayong araw? Dahil ang sistemang ito ay inaasahang mabagal na hihilahin ang dalang ulan sa buong kapuluan sa susunod na 48 oras, ang lupa ay mabilis na mapupuno ng tubig. Ang mga flash flood ay isang malinaw at agarang banta sa mga bulubunduking lugar at sa mga mabababang nayon sa probinsya kung saan ang mga ilog ay maaaring umapaw ng walang babala. Para sa ating mga manonood sa Metro Manila at sa mga siksikang lungsod, ang pagbaha sa mga kalsada ay tiyak na mangyayari kung ang matinding ulan ay papatak sa mga oras ng dagsaan ng tao. Alam nating lahat kung gaano kabilis maging tila ilog ang ating mga pangunahing kalsada. Kung kayo ay nakatira malapit sa tabi ng ilog, sa gilid ng bundok na madaling gumuho ang lupa, o sa isang pamayanan na madalas bahain, ngayong araw ang inyong pagkakataon na kumilos. Linisin ang inyong mga kanal, ihanda ang inyong mga mahahalagang dokumento sa mga waterproof na bag, at mag-usap-usap ang buong pamilya ukol sa inyong plano. Bilang pagbubuod, sa ganap na alas 8 ng umaga ngayong araw, Hunyo 30, ang V06 ay malapit ng maging Tropical Depression Henry. Nagdadala ito ng malawak na sakop ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan mula Mindanao at Visayas paakyat ng Metro Manila hanggang sa kalagitnaan ng linggo. Huwag ninyo itong baliwalain dahil lamang ito ay tinawag na isang mahinang sistema. Ang ulan at ang mga pagbahang idudulot nito ang mga tunay na abala na dapat nating harapin. Mangyaring i-charge ang inyong mga cellphone at power bank ngayong araw, suriin ang inyong emergency kits sa bahay, at manatiling nakikinig sa inyong mga lokal na pamahalaan para sa mga kautusan sa paglikas. Patuloy naming babantayan ang bawat galaw ng low pressure area na ito at maghahatid kami ng mga ulat sa pagsasama-sama ng mga bagong datos. Manatiling ligtas, manatiling tuyo, at mag-ingat ang bawat isa.